Every time na may balita tungkol sa West Philippine Sea, ang daming nagagalit. Marami ang nagtatanong sa ating mga Pilipino, bakit hindi na lang tayo lumaban? Bakit parang ang hina-hina natin? Bakit parang langgam lang tayo kung abusuhin ng mga incheck? Wala ba tayong pride bilang bansa? Pero teka lang, hindi ganun kasimple yan. Let's talk about bakit ayaw ng Pilipinas makipagdigma sa China at bakit hindi ibig sabihin noon na mahina tayo. Hayaan niyong ipaliwanag ko sa inyo kung bakit. Pero bago pa man tayo magsimula, mag-subscribe muna kayo sa YouTube channel na ito. Maraming salamat agad. Ang unang dahilan ay dahil sa sobrang laki ng agwat sa military power. China is a global superpower. Isa sila sa pinakamalakas na military sa buong mundo. May advanced missiles, submarines, fighter jets, warship, tapos may nuclear weapons pa at marami pang iba. Tayo, we're still building up our defense. Karamihan pa nga sa mga gamit natin na luma na. Limitado ang resources at kulang ang training para sa ganitong level ng warfare. Kung ipipilit natin ang giyera, para lang tayong David versus Goliath. Para tayong nakipagbuno sa dragon habang tayo ay isa lamang bulate. Pero this time, si Goliath ay may rocket launcher. Pangalawang reason ay dahil mas pinipili natin ang legal at diplomatic na paraan. Noong 2016, nanalo ang Pilipinas sa International Arbitration sa The Hague. Napatunayan na walang legal basis ang 9-dash line ng China. That's a big win, isang napakalaking tagumpay kahit pa hindi nila ito kinikilala. Habang ang buong mundo ay aware na tayo ay nasa tama. So instead of barilan, ginamit natin ang batas. Hindi ito weakness, it's strategy. Pangatlong dahilan ay dahil ayaw natin madamay ang mga ordinaryong Pilipino. Sino ang unang tatamaan pag nagkagiyera? Hindi lang sundalo, kundi mga simpleng mamamayan. Pwedeng mawalan ng kabuhayan, masira ang ekonomiya, maapektuhan maging ang mga OFW, at maapektuhan pa pati basic services. Giyera is never just about soldiers. Tandaan nyo, it's about lives, real lives. Ganon pa man, ay may mga allies tayo pero hindi ibig sabihin automatic backup sila. And yes, may mutual defense treaty tayo with the US pero hindi ibig sabihin instant tulong sila once may gulo. Dadaan pa yan sa proseso sa US Congress at depende sa interpretasyon ng incident. So hindi siya press a button and they arrive. Hindi ganoon kabilis. Maaring pulbos na ang Pilipinas bago pa sila makarating sa atin. Plus, ayaw rin ng ibang bansa na sumiklab ang giyera sa Asia dahil siguro lahat madadamay. Dapat mo rin malaman ang laban ngayon, hindi lang sa armas kundi pati sa ekonomiya at impluwensya. China may be aggressive militarily, pero economically involved sila sa maraming bansa, including tayo. From investments to jobs, maraming aspeto ng ekonomiya natin ang may koneksyon sa kanila. Maling galaw, pwedeng bumagsak ang ekonomiya. Mawalan ng trabaho ang libu-libong Pinoy, kaya isiping mabuti ang kahihinatnan ng lahat bago sumabak sa isang bagay na hindi ka sigurado. Ayaw bang lumaban ng Pilipinas? Hindi totoo yan at isang malaking kasinungalingan. Lumalaban tayo para sa paraan na may sense, may dignity, at may pananagutan sa future ng bansa, bansang Pilipinas. Hindi lahat ng lakas nasusukat sa lakas ng armas. Minsan, ang tunay na tapang nasa pagpili ng tamang laban. Tandaan nyo na hindi palaging armas ang sagot sa bawat pagtatalo. Kaya naman, stay smart, stay informed, para hindi lang galit ang mangibabaw, kundi tunay na pag-unawa ang mamayani sa atin. Hanggang dito na lamang po, ito ang Future and History TV. Huwag kalimutang mag-subscribe, like at i-share ang video na ito. Maraming salamat.